Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1521. Nang hindi na nagsayang ng oras, nagpatuloy sina Severin at ang iba pa sa kanilang paglalakbay ng buong bilis. Habang sila ay lumilipad ng halos isang oras, isang napakalaking espiritong halimaw na hugis-pugita ang humarang sa kanila habang lumabas ito mula sa dagat. Grabe ang laki nito, sigaw ni Sheila, na nagulat. Halos kasing taas ito ng 2 palapag na building at nakakatakot tingnan ng mga galame nito. Ngumiti ng bahagya si Severin. Ang spiritual na halimaw na ito ay halos kapantay ng isang mandirigmang hari na antas 2. Sino ang gustong sumubok? Pagkarinig ni Sheila at Diane sa sinabi ni Severin, kumislap ang kanilang mga mata. Ako. Ibinuko ni Sheila ang kanyang kamay, kinuha ang kanyang espada, at ipinasok ang kanyang espiritual na enerhiya sa espada. Tutulong ako, ginawa rin iyon ni Diane at sumugod sa pugita. Diane, mas malakas ka kaysa sa espiritual na halimaw na ito. Bakit ka pa sumama para tumulong sa akin? Hindi pa ako nagsasaya tapos napatay mo na agad ang espiritual na halimaw. Naiintindihan ko naman na tutulong ka kapag mas malakas ang makakaharap natin. Napasimangot si Sheila nang hindi masaya. Hindi sila nahirapang patayin ang espiritual na halimaw at bumalik sila sa lumilipad na espada ni Severin. Ngumiti si Diane. Gusto ko lang talagang subukan ang lakas ko pagkatapos ng breakthrough. Huwag kang mag-alala, sigurado akong marami pang pagkakataon. Matutulungan mo rin ako kapag mas malakas na espiritual na halimaw ang makaharap natin. Pagkatapos niyang magsalita, may mas marami pang espiritual na halimaw, ngunit wala ni isa mula sa dagat ang nakapansin sa kanila at walang espiritual na halimaw ang pumihil sa kanilang paglipad. Mukhang marami talagang espiritual na halimaw sa lugar na ito. Halos pare-pareho sila ng lakas ng pugita kanina. Maaari ninyong gamitin ang pagkakataong ito para subukan ang inyong combat technique, sabi ni Severin ng nakangiti. Dahil hindi naman siya nagmamadali, inisip niyang magandang pagkakataon ito para makakuha ng karagdagang karanasan sina Diane at Sheila. Tuwang-tuwa ang 2 babae nang marinig iyon. Hindi na sila nagsayang ng oras at agad sumugod muli. Sina Severin at Sofia ay nakabantay sa gilid para masiguro na walang aksidenteng mangyayari. Pagsapit ng oras na natapos nina Diane at Sheila ang pagpatay sa lahat ng espiritual na halimaw, talagang masaya sila sa kanilang nagawa. Haha, ang saya nito, tawa ni Sheila nang bumalik siya. Sige na, kailangan na nating magpatuloy sa paglalakbay. 2 araw na tayong lumilipad. Tingnan natin kung makakakita tayo ng taong pwedeng tanungin kung alam niya ang tungkol sa Littleton mamaya, sabi ni Severin at pinabilis pa ang kanilang lipad. Sa natitirang bahagi ng paglalakbay, lumipad si Severin sa mas mataas na altitude. Sa wakas ay may nakita silang ilang isla sa unahan. Ngumiti si Sofia, sa tingin ko malapit na tayo. Natatandaan kong ang Littleton ay nasa gitna ng isang arkipelago. Pwede tayong bumaba at magtanong. Sige, tumanggo si Severin at lumipad papunta sa pinakamalapit na isla. Hindi nagtagal, nakarating ang 4 sa isla at itinabi ni Severin ang kanyang lumilipad na espada. Maya-maya pa ay nakita ni Severin ang isang pamilihan sa labas ng bayan. Nagtitinda sila ng mga mababang uri ng espiritual na halamang gamot at karne ng espiritual na halimaw. Alam niyo po ba kung saan ang Littleton? Tanong niya sa isang lalaking nasa gitnang edad. Dahil doon napatingin ang lalaking nasa gitnang edad kay Severin at sumagot, ang Littleton ay nasa silangan ng islang ito. Bakit hindi ko na kayo samahan papunta roon? Hindi natuwa ang asawa nito. Nag-roll pa ito ng mata at sinabi, Kieran, sino ang magbabantay ng pwesto? Sabihin mo na lang ang direksyon. Kailangan mo pa ba talagang samahan sila? Kieran pala ang pangalan ng lalaking tinanong ni Severin. Sumagot siya sa asawa niya nang nakangiti, Frasio, sandali lang naman ito. Ikaw na muna ang magbantay. Hindi inaasahan ni Severin ang ganitong kabaitan. Ngumiti siya pabalik at sinabi, maraming salamat. Maibabalik ka namin agad pagkatapos mong ituro sa amin kung nasaan ang Littleton. Sa ganitong paraan, hindi namin masasayang ang oras mo. Haha, ayos lang yan, tawa ni Kieran at lumipad paakyat sa himpapawid.
Kinuha ni Severin ang kanyang lumilipad na espada at inihagis ito. Sa gulat ni Kieran, unti-unti itong lumaki. Diyos ko, iyon ay siguradong isang espiritual na sandata. Tingnan mo ang lumilipad na espada. Hindi pa ako nakakakita niya ng personal. Ang mga tao sa bayan ay mababa ang attainment. Karamihan sa kanila ay profound masters lang. Nang makita nila ang lumilipad na espada, napasigaw sila sa gulat. Halika, sabi ni Severin kay Kieran na nananatiling nakatulala. Lumapit si Kieran at napalunok. Haha, hindi ko akalaing darating ang araw na makakasakay ako sa lumilipad na espada. Sa silangan, di ba, sabi ni Severin. Sa isang iniisip lang, pinakilos niya ang espada papunta sa silangan. Doon, sabi ni Kieran habang itinuro ang isang isla matapos lamang ang halos 1 oras na paglipad. Sige, sabi ni Severin at ibinababo ang espada sa isang dalampasigan ng isla kung saan walang tao. Pagkatapos ay inutusan niya sina Dayan at ang iba pa na hintayin siya roon habang ihahatid niya pabalik si Kieran. Sa pagbalik, binigyan ni Severin si Kieran ng 3 first-grade high-rank na alchemical pills. Kieran, para sa iyo ito. Gantimpala sa pag-guide mo sa akin, sabi niya. Napasinghap si Kieran nang makita ang mga alchemical pills. Talaga bang first-grade high-rank alchemical pills ito? Napakahalaga at napaka-interesante ng mga alchemical pills na iyon para sa kanya. Sa katunayan, ganun din ang magiging reaksyon ng lahat ng tao sa bayan. Sa isang alchemical pill lang, maaari na siyang maging mandirigmang hari na antas isa. At higit sa lahat 3 ang ibinigay ni Severin, hindi isa lang. At sa itsura ng mga ito, mukhang elite quality pa. Sir, masyado itong mahalaga. Hindi ko matatanggap ito. Ipinakita ko lang naman ang daan, sabi ni Kieran kahit halatang gustong-gusto niya talaga iyon. Ngumiti si Severin. Tanggapin mo. Walang halaga ang mga pil na ito sa akin. Ginawa ko lang sila para maglibang. Karapat-dapat ka naman. Tanggapin mo. Marami pa ako niyan. Natigilan si Kieran. Maraming salamat. Matapos ang konting pag-aalinlangan, tinanggap niya ang mga alchemical pills at itinago sa kanyang storage ring. Maraming salamat, mag-ingat kayo. Tumalon si Kieran mula sa lumilipad na espada nang ibalik siya ni Severin. Patuloy siyang kumaway para magpaalam kay Severin hanggang sa tuluyan na itong mawala sa paningin niya. Lumapit si Freysia at halatang galit. Loko ka ba o ano? Bakit ka nagpasalamat sa kanya? Siya nga ang dapat magpasalamat sa iyo. Hindi pinansin ni Kieran ang asawa at sinabi, umuwi na tayo. May natira pang karne ng espiritual na halimaw. Huwag mo nang ibenta, kakainin natin mamaya. Lalo lang nagalit si Freysia. Kieran, nababaliw ka na ba? Kailangan nating ibenta iyon para makapag-ipon ng spiritual stones at makabili ng spiritual herbs para sa anak natin. Malaki ang potensyal niya at level 8 profound master na siya. Hindi ba lagi mong sinasabi na gusto mong matulungan siyang maging warrior king agad? Ngumiti si Kieran. Tama na yan. Umuwi na tayo. Mabilis nilang niligpit ang gamit at umuwi. Sigurado ka bang mauubos natin ang karne? Ang dami nito, reklamo ni Freysia nang makarating sila sa bahay. Tay, Nay, bakit ang aga nyo umuwi ngayon? Tanong ng anak nila na si Dexter. Narinig niya ang ingay at lumabas para salubungin sila. Ipinaliwanag ni Freysia, kasalanan ng tatay mo. Hindi ko alam kung anong nakain niya ngayon. Pinauwi niya ako agad at pinasara ang pwesto. Hindi pa nga natin nabebenta ang kalahati ng karne. Nakisama pa siya doon sa mga taong naghahanap ng lugar at dinala pa sila imbes na sabihin na lang ang direksyon. Pagbalik niya, ang una niyang sinabi ay isara ko raw ang stall. Ngumiti si Dexter. Ayos lang yan. Matagal na tayong hindi nakakakain ng masarap. Lagi kayong umuwi kapag ubos na ang karne. Panahon na rin siguro para magkaroon tayo ng karne sa hapag. At saka, pagod na kayo ni Itay sa kakatrabaho para makabili ng spiritual herbs para sa akin. Siguro dapat magpahinga rin kayo minsan. Maglakad-lakad muna kayo o mag-usap. Lumapit si Freysia sa anak niya, na masaya dahil talagang maalalahanin ito. Ito ang pinili namin para maging pinakamalakas ka sa buong bayan. Ikaw ang unang kabataan na magiging warrior king. Magkakaroon tayo ng respeto. Walang magtatangkang manggulo sa atin. Tumango si Dexter. Alam niya kung gaano kahalaga iyon para sa pamilya nila. Biglang tumawa si Kieran.
Mahal, isang warrior king lang hindi sapat. 3 ang magiging warrior king sa pamilya natin. Pagkasabi niya nito, hinila niya ang asawa at anak pa pasok ng bahay at isinara ang pinto na parang may tinatagong sikreto. Ano na namang drama mo ngayon? Bakit ang misteryoso mo? At paano ka nagkaroon ng ideyang magkakaroon tayo ng 3 warrior king? Tinabig ni Freysia ang kamay ng asawa. Tiniyak ni Kieran na walang ibang taong nakaririnig bago niya inilabas ang mga alchemical pills. Tingnan mo, 3 first grade high rank na alchemical pills. Tigisa tayo, at wala tayong magiging problema sa pagiging level 1 warrior king. Sa totoo lang baka umabot pa tayo sa level 2. Talagang first grade high rank alchemical pills ito Tay, saan mo nakuha ang mga ito? Kaya ka pala ang misteryoso kanina. Totoong kayamanan ng mga ito tanong ni Dexter. Halatang naaakit siya sa mga pills. Hindi niya mapigil ang tumingin dito nang may pag-asang makakain niya na iyon agad. Oo, saan mo nakuha ang mga ito? Gulat din si Freysia. Katulad ni Dexter, napatingin din si Freysia kay Kieran na halatang nagulat. Sumagot si Kieran, kasi kailangan kong maging mabait. Ibinigay ito ni Mr. Severin matapos kong ituro sa kanila ang daan. Sa tingin ko alchemist siya. Sinabi niyang walang halaga sa kanya ang mga alchemical pills na ito kaya nagbigay siya ng 3 bilang pasasalamat sa tulong ko. Halos mawalan ako ng malay nang makita ko ang mga iyon. Diyos ko, Kieran ang bait niya. Sobrang mahalaga nito para sa atin. Tapos nagbigay pa siya ng 3 nang hindi man lang nag-iisip. Buti na lang hindi mo ako sinunod. Kung hindi, wala sana tayo nito ngayon, sabi ni Freysia na halatang nakahinga ng maluwag dahil mabait at matulungin ang asawa niya. Sabi naman ni Dexter, lahat ng ito ay elite quality. Ibig sabihin malamang 2nd grade na alchemist siya o baka 3rd grade na alchemist pa. Kaya para sa kanya hindi ganoon kahalaga ang mga pills na ito. Pero kahit ganoon bihira sa mga alchemist ang basta-basta nagbibigay. Sumang-ayon si Freysia, oo nga. Pero nagbigay siya ng 3 alchemical pills. 3, hindi lang isa. Ngumiti si Kieran. Kaya kita pinasara ng pwesto kanina. Magpahinga ka at maghanda ng masarap na hapunan. Pagkatapos nating kumain mamaya, magsisimula tayo sa training. Bukas 3 warrior king ang meron sa pamilya natin. Hindi na tayo matatakot kahit kanino sa bayan na ito. Tayo nagawa rin natin. Hindi ko akalaing magiging ganito tayo kaswerte, tuwang-tuwa na sabi ni Dexter. Sabi ni Freysia, pasalamat tayo sa tatay mo dahil sa kabaitan niya. Sobrang swerte lang natin na ang natulungan niya ay napakabuting tao. Kung hindi, mahaba-haba pa ang lalakbayin natin bago ka maging warrior king. Tiningnan siya ni Kieran. Pinagalitan mo pa nga ako kanina at ni-roll eyes mo pa nang sinabi kong sasamahan ko sila. Sige na, sorry na, masayang sagot ni Freysia. Samantala, nakabalik na si Severin sa dalampasigan kung saan niya iniwan sina Diane, Sheila, at Sophia. Naglalaro ang 3 ng buhangin habang hinihintay siyang bumalik. Itinabi niya ang kanyang lumilipad na espada at sinabi, tara na. Na-explore ko na ang isla kanina. May 3 lungsod dito, 2 ang maliit at 1 malaki. At marami ring mga baryo sa paligid. Nagulat si Sophia. Diyos ko, gaano na ba kalakas ang telekinesis mo? Na-explore mo ang buong isla nang hindi man lang nagtagal. Ngumiti si Severin. Siyempre alchemist ako, at sobrang malakas na alchemist. Pwede na ba tayong magtanong-tanong? Tanong ni Diane habang lumilipad sila. Tumango si Severin. Oo, lumipad na tayo sa kanluran ngayon. Di nagtagal, nakarating sila sa unang lungsod sa kanlurang bahagi. Pagkatapos magtanong-tanong, nalaman nilang nasa silangang bahagi ang Littleton at iyon pala ang maliit na lungsod na hinahanap nila. Sige, dahan-dahan tayong lumipad papunta roon. Hindi na ako makapaghintay na makita ang lahat sa Sus Hall, sabi ni Severin na nakangiti. Kabanata 1525. Pagkatapos, lumipad si Severin kasama sina Diane, Sheila, at Sophia. Ilang sandali lang, nalampasan nila ang pinakamalaking lungsod sa isla, ang Toseland. Sa oras ding iyon, may isang lalaking nagngangalang Ruben Gregory na naglalakad sa kalye. Tumingala ang kanyang mga bodyguard sa langit at nakita sina Severin at ang 3 babae na lumilipad. Sabi ng bodyguard, Mr. Ruben, tingnan mo doon.
Parang mga anghel ang ganda ng mga babaeng yun. Tumangala si Ruben at agad na naakit sa kanila. Haha, baka sexy lang ang mga katawan nila pero hindi naman maganda ang mga mukha nila. Tumawa ang mga bodyguard. Hindi ako naniniwala. Tignan mo yung mga mahahaba nilang binti. Halos makita ko na maganda rin ang mukha nila katulad ng katawan nila. Bakit hindi tayo tumaya? Nakuha ng suhestyon ang atensyon ni Ruben. Haha, sige. Kapag talagang magaganda sila gaya ng sabi mo, bibigyan kita ng 10,000 middle rank spiritual stones. Pero kapag natalo ka, tatahol ka na parang aso. Okay. Walang problema, sagot ng bodyguard na pumayag agad. Pagkatapos, mabilis silang lumipad pataas para habulin sina Severn. Hoy, sandali lang, sigaw ni Ruben nang malapit na sila. Kumunat ang noo ni Severn at huminto para lingunin sila. Anong meron? Nagtatakang tanong ni Diane. Oh, grabe, natulala si Ruben. Sobrang gaganda ng tatlong babae. Hindi pa siya nakakakita ng ganoon kagaganda sa lungsod. Ano yun? Galit na tanong ni Sheila nang makita niyang nakatitig lang si Ruben at walang sinasabi. Wala. Nakipagpustahan lang ako sa mga bodyguard ko na magaganda kayo kaya hinabol namin kayo para tingnan, sagot ni Ruben nang nahihiya. Mga tanga, bulong ni Sheila habang nag-roll eyes. Tinitigan din sila ni Severn. Hindi sila nagtagal at agad nang nagpatuloy sa paglipad. Hehe, Mr. Ruben, nanalo ako sa pastahan, sigaw ng bodyguard ng malayo na sina Severn at ang mga babae. Ngumiti si Ruben at ibinigay ang spiritual stone sa mga bodyguard. Buti na lang at ikaw ang nagsuggest ng pastahan kundi hindi ko sila makikita. Kahit sino sa kanila mas maganda pa kaysa sa panganay na anak ng Bowmans. Napakunot noo ang isa pang bodyguard. Mr. Ruben, hindi ka ikaw ngayon. Bakit mo sila pinalampas? Sa totoo lang, pareho rin ang naramdaman ng ibang bodyguard. Alam nila kung anong klaseng tao si Ruben. Kapag nakakita ito ng magandang babae, gagawin niya ang lahat para makuha ito para sa sariling kaligayahan. Ang tatlong babaeng nakita nila kanina ang pinakamagaganda sa lahat ng nakita nila. Karaniwan, uutusan agad ni Ruben na hulihin ang mga babae at hindi napapatakasin. Mapait na ngumiti si Ruben. Hayaan sila. Sa tingin mo posible yun? Sundan niyo sila at alamin kung saan sila nakatira. Medyo gabi na ngayon. Bukas natin iisipin kung paano natin sila makukuha. Ngumisi ang bodyguard. Mr. Ruben, hindi ko alam na kaya mo palang magpigil. Napangiwi si Ruben. Hindi yun. Hindi mo ba alam na binabantayan ako ng husto ng tatay ko nitong mga araw? Ayaw na ayaw niya sa mga ginagawa ko at hindi rin natin alam kung gaano kalakas ang mga taong yun. Kapag nakipag-away tayo dito ngayon, siguradong makikita ng mga tao at pati ng tatay ko. Sa tingin mo ba may tsansa pa akong makuha ang mga babaeng yun? Kung bukas natin gagawin sa Littleton, hindi niya agad malalaman. Pagkatapos, nagpatuloy siya. Isa pa, hindi kayo sapat ang lakas. Ayokong magsugal. Paano kung warrior king sila, di ba? Mag-uutos ako ng mas malalakas na tao bukas para walang magiging problema. Nag-thumbs up ang bodyguard at nambola pa. Mr. Ruben, ang talino mo talaga. Ang ganda ng plano. Kapag nalaman ng tatay mo, huli na ang lahat. Mr. Ruben, isama mo naman ako. Gusto kong makita kung gaano ka kagaling. Sabi ng isa pang bodyguard habang naaalala kung gaano kaganda sina Diane, Sheila, at Sofia. Tumawa si Ruben ng masama. Hahaha, sigurado ako na naakit din kayo sa mga babae. Sige, sasama kayong lahat. Mas madali kapag mas marami tayo. Tumingin siya sa unahan at nakita na halos mawala na sina Severn sa paningin. Hoy, bilasan niyo at sundan sila. Huwag niyong hayaang mawala sila. Opo, sir, sagot ng mga bodyguard bago agad sumunod sa likuran ni Severn. Nakarating na tayo sa Littleton, ngiti ni Severn habang nakatingin sa lungsod sa harap nila. Oy, tingnan mo, sino kaya sila? Ang gaganda ng tatlong babae. Isa pang tao ang nagsabi, ang lapit nila sa lalaking yun. Sa tingin mo mga babae niya sila? Grabe, ang swerte naman niya kung tatlo ang asawa niya. Maraming tao ang agad na naakit kina Diane, Sheila, at Sofia pagtapak pa lang nila sa lungsod. Ramdam ni Severn ang mga lalaking nakatingin sa kanya ng may inggit.
Tinaas ni Sheila ang ulo niya at nagmalaki dahil sa mga papuri. Honey, tingnan mo kung gaano ka kakinaiinggitan dahil kasama mo kami. Ang talino mo talagang dalhin kami rito. Napatawa lang si Severn. Huwag kang mag-alala, dadalhin ko kayong lahat kahit saan kapag mas malakas na kayo. Tumawa si Sheila. Tandaan mo yan ha. Oh, saan tayo titira ngayong gabi? Gabi na. Napaisip si Severn. Hindi ba sabi ni Mina na dito siya nakatira sa Littleton? Dahil nandito na tayo, hanapin natin siya. Oh, siya ba yung babaeng sinabi mong niligtas mo sa Foggy Forest? Hindi na ako makapaghintay na makita kung gaano siya kaganda, sabi ni Diane. Sa Littleton pala nakatira si Mina. Hindi ito inaasahan ni Severn. Nalaman nilang madaling hanapin ang bahay ni Mina dahil ang pamilya ni Mina ay kabilang sa unang ranggo na mataas na uri. Madali lang tanungin sa mga tao kung saan nakatira ang pamilya. Sumakay ng taxi ang apat at dumating sa tirahan ng mga Carney. Hi! Ito ang tirahan ng Carney. Ano ang kailangan ninyo? Tanong ng mga guard na humarang sa kanila bago sila makapasok. Ngumiti si Severn. Kaibigan kami ni Mina at pumunta kami dito para bisitahin siya. Napangisi ang guard. Ang mga Carney ay first-year upper-class family. Ang mga kaibigan nila ay puro mayayaman, kilala, at makapangyarihan. Hindi ko maalala na may kaibigan siyang kagaya ninyong mga itsura. Napasimangot si Severn. Hindi mahalaga kung naaalala mo o hindi. Sabihin mo sa kanya na nandito si Severn. Sigurado akong tatanggapin niya ako ng buong tuwa. Kung ayaw mong sabihin, pwede ka naming patayin at kami na mismo ang papasok, ani Sofia, na sobrang inis sa ugali ng mga guard. Ang tanging dahilan kung bakit nagyayabang ang mga guard ay dahil akala nila protektado sila ng pamilya Carney. Sa isang iglap, gumawa si Sofia ng shield mula sa spiritual energy para takutin sila. Ano? Dahil sa matinding presyon, napa-atras ang mga guard at natakot ng husto. Alam nilang mali ang mga taong kinalaban nila. Agad na yumuko at nagmano ang isa sa kanila. Sir, ipapaalam ko po, agad sagot niya at mabilis na tumakbo papasok. Miss Mina, may ilang taong gustong makipagkita sa inyo. Sigaw ng guard pagdating sa loob. Naglalakad noon si Mina kasama ang kanyang mga magulang sa hardin. Napakunot ang noo niya. Sa ganitong oras, sino sila? Sabi niya, Severn daw ang pangalan at matutuwa kang makita siya. At kasama pa niya ang tatlong magagandang babae, sagot ng guard. Severn, napakunot ang noo ng pamilya Carney. Ipinaliwanag ni Mina, Dad, nakalimutan mo na ba? Siya yung nagligtas sa akin sa Foggy Forest. Mas mataas ang attainment niya kaysa sa akin. Sa tingin ko baka level 8 warrior emperor siya. Si Deacon, ang ama ni Mina at pinuno ng pamilya Carney, ay ngumiti nang marinig yun. Kung ganoon, tara na. Salubungin natin siya. Tagapagligtas ka niya. Ano pang hinihintay natin? Kaya sama-samang nagpunta ang pamilya Carney papunta sa gate. Nakahinga ng maluwag ang bodyguard na nag-abiso sa pamilya Carney. Kung hindi niya ginawa yun, baka hindi na siya buhay ngayon at tiyak na maaawa pa sa kanya ang amo niya. Mr. Severn, Miss Sofia, kayo nga ba yan? Nanaginip ba ako? Sigaw ni Mina nang makita ang dalawang pamilyar na mukha. Haha, nandito kami dahil may kailangan kaming gawin kaya naisipan naming dumaan para bisitahin ka, sagot ni Severn. Ayos, sana manatili kayo ng ilang araw pa. Ngiti ni Mina. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang pamilya niya. Ito ang aking ama, si Deacon. Ang nanay ko, si Helen Rodri, at ang Great Elder. At ito ang aming Second Elder. Mr. Severn, salamat sa pagliligtas sa anak ko. Balak ko sanang bisitahin ka pero eto ka na ngayon. Lubos akong nagpapasalamat, sabi ni Deacon habang lumalapit. Sabi naman ni Helen, Mr. Severn, pasok po kayo. Doon tayo mag-usap sa loob ng sala. Habang naglalakad, ipinakilala rin ni Severn sina Diane at Sheila. Nag-asikaso naman si Mina ng villa na tutuluyan nila. Nang nasa sala na sila, nagtanong si Mina, Mr. Severn, sigurado akong malayo ang Littleton mula sa pinanggalingan ninyo. Ano po ang pakay ninyo dito? Ngumiti si Severn. Nandito kami para maghanap ng Sus Hall. Ayon sa impormasyon namin, nandito raw sila sa Littleton. Narinig mo na ba yun? Sus Hall. Tumingin si Mina sa kanyang ama. Narinig namin.
Pero nagkaroon sila ng conflict sa isang gang na tinatawag na Dragon and Tiger Gang. Mas mahina ang Zeus Hall. Kamakailan lang pinalayas sila palabas ng lungsod at napilitan silang tumira sa isang burol sa labas ng syudad paliwanag ni Mina. Tama yon, sabi ni Deacon. Lagi silang tinutokso ng Dragon and Tiger Gang dahil nakakatawa raw ang pangalan nila. Kaya madalas silang mag-away at magtanim ng galit sa isa't isa. Nagpatuloy siya. Noong una, pareho lang ang lakas nila. May sarili silang teritoryo, pero mas mabilis nag-level up ang Dragon and Tiger Gang. Kaya ngayon mas mahina ang Zeus Hall at pinalayas sila mula sa lungsod. Nakahinga ng kaunti si Severin. At least nandyan pa rin ang hall kahit na pinalayas sila. Mabuti na lang hindi sila tuluyang winasak ng Dragon and Tiger Gang. Umiling si Deacon. Hindi dahil mabait sila. Konti lang kasi ang lamang nila sa Zeus Hall. Kung magbanggaan sila ng todo, malaki rin ang maging talo nila. Kaya pinalayas na lang nila ang Zeus Hall at pinagbabawalan silang makipagkalakalan sa lungsod. Ibig sabihin wala silang resources. Habang tumatagal, lalaki ang agwat ng lakas ng dalawang grupo. Kapag hindi na kayang lumaban ng Zeus Hall, sa tingin mo ba pahihintulutan pa sila ng Dragon and Tiger Gang na manatili? Napangisi si Severin. Tama ka, pero nandito na ako. Walang dahilan para manatili pa ang Dragon and Tiger Gang kung inaapi nila ang mga tauhan ko. Nagulat si Mina. Ikaw ba ang founder ng Zeus Hall? Pero hindi ka naman ang leader nila. Ngumiti si Severin. Hindi ako ang nagtatag, pero hall lang ang Zeus Hall sa ilalim ng Dracodeus Temple. Ako ang supreme leader nila. Kaya narito ako para ipaglaban sila at tulungan. Ngayon na malinaw na ang lahat, tumawa ng malakas si Deacon. Haha, mukhang malapit nang matapos ang landas ng Dragon and Tiger Gang. Naisip niya ang isang bagay. Mr. Severin, paano kami makakatulong? Medyo malakas naman ako pero baka hindi kasing lakas mo. Level 5 Warrior Emperor ako. Akala ng pamilya Carney, tatanggapin ni Severin ang kanilang tulong ng masaya. Ngunit hindi niya ginawa. Umiling siya at sinabi, salamat sa alok. Pero conflict ito ng dalawang gang. Hindi ko iniisip na mabuti na isama ang pamilya mo dito. Umiling si Deacon. Sige, mukhang kampante ka talaga. Ngumiti si Mina. Dad, ipapagawa ko sa kusina ng mas maraming pagkain para ngayong gabi. Kailangan mo siyang imbitahan at pasalamatan sa pagliligtas sa akin. Haha, tama ka. Tumawa ng malakas si Deacon. Samantala, nagbalik ang mga bodyguard ni Ruben at nagulat ng kanilang natuklasan. Sabi niyo ba pumunta sila sa Carney's pagdating sa Littleton? Napakunot ang noo ni Ruben. Mga miyembro ba sila ng Carney? Pero hindi ko maalala na nakita ko silang kasama ng Carney dati. Naisip ng isang bodyguard at nagtanong, Mr. Ruben, ano ang gagawin natin? Madali nating matatalo ang Carney pero hindi natin pwedeng dalhin ang maraming tao. Marami rin silang warrior emperors. Alam ko ang pinuno ng Carneys ay level 5 warrior emperor. Kung makikipag-away tayo, hindi natin alam kung sino ang mananalo. Malalaki rin ang gulo na mabubuo. Nagpatuloy siya. Mapapansin ng iba na may mali at malalaman rin ng tatay mo agad. Nagbago ang ekspresyon ni Ruben at napangisi ng husto. Sana rogue fighters lang sila. Pero ngayon na Carney sila, hindi nagagana ang plano natin. Biglang nagsalita ang matabang bodyguard na si Hyder. Hindi ko iniisip na Carney sila. Ang tatlong babae sobrang maganda para hindi marinig ng iba. Dapat narinig na natin sila kung Carney sila. Pero hindi pa. Nagliyab ang mga mata ni Ruben. Ibig sabihin hindi sila Carneys. Baka hindi rin sila mula sa isla na ito. Haha, tama. Baka mula sila sa ibang isla at nagbivisit lang sa Carneys, natawa si Hyder. Mr. Ruben, may plano ako. Dahil hindi sila nakatira dito, balang araw aalis din sila sa Carneys. Kailangan lang natin maglagay ng tao na magbabantay sa tirahan ng Carneys. Kapag umalis sila, pwede na nating ipagpatuloy ang plano. Umiling si Ruben. Tama ka, mukhang pwede nga, pero baka tumagal ang kanilang pananatili. Hindi pwede na masyadong matagal o maghihinala ang tatay ko kapag hindi niya ako makita. Sigurado akong magpapadala siya ng tao para hanapin ako. Naisip ni Hyder, hindi siguro sila mananatili ng matagal dahil bakasyon lang ang dahilan ng pagpunta nila.
Medyo gabi na, kaya siguradong mananatili sila sa Carnies. Baka bukas na sila aalis. Kabanata 1530. Patuloy si Hyder. Sa tingin ko mas mabuti kung aalis tayo ng maaga bukas papunta sa Carnies para hindi natin sila mamiss. Napag-isipan ni Ruben at nagpasya, sige. Hihilingin kong sumama si Mr. Maximus. Mahilig rin siya sa magagandang babae. Sigurado akong sasang-ayon siya kung suolan ko siya ng spiritual stones. Tumawa si Hyder. Ang Great Elder ay level 6 Warrior Emperor. Siguradong gagana ang plano natin kung kasama siya. Sa susunod na ilang minuto, nagpatuloy sila sa pagtalakay ng plano para masiguradong handa ang lahat. Pagkatapos, naghanap sila kay Maximus at sa iba pang kapitan ng bodyguard team. Habang kumakain, sinalubong sina Severin, Sheila, Diane, at Sofia ng mainit na pagtanggap ng pamilya Carney. Dahil sa lokasyon ng isla, naghanda ang kusina ng maraming putahe mula sa karne ng spirit beasts mula sa dagat. Karamihan sa mga putahe ay hindi pa naririnig sa mainland. Ito rin ang unang pagkakataon ni Severin at ng tatlong babae na matikman ang mga bihirang pagkain. Lahat sila ay nasiyahan sa kanilang hapunan. Habang patuloy ang pag-inom, nagtanong si Mina, Mr. Severin, kailan mo balak makilala ang Sus Hall? Maaari kitang dalhin sa kanila. Napag-isipan ni Severin at sinabi, paano kung bukas ng umaga? Dahil nandito na tayo, sabik na akong makilala sila. Ngumiti si Mina. Sana manatili kayo ng mas matagal para maipakita ko ang hospitality at maipasyal ko kayo sa paligid. Hindi ko lang alam kung nagmamadali kayo. Sabi ni Sheila, impatient siya. Kapag pinatagal mo siya, may isip niya ito kahit nadalhin mo siya sa pamimili. Ngumiti si Severin ng bahagya. Ayos lang. Plano ko munang hanapin ang Sus Hall at ayusin ang problema sa Dragon and Tiger Gang. Pagkatapos, kailangan nating bigyan ng oras ang Sus Hall na ayusin ang kanilang negosyo sa isla at lumipat kasama natin sa Southlink City. Sa ganitong paraan, pwede nating gamitin ang oras na iyon para maglibot sa Littleton. Hehe, magandang ideya iyon. Maaari tayong maglakad-lakad ng ilang araw bago umalis. Lumiwanag ang mga mata ni Sheila. Nasa gitna ng maraming isla ang Littleton. Bawat isla ay may kakaibang tanawin. Hindi pa palampasin ni Sheila ang pagkakataong bisitahin ang lahat ng isla. Tinakpan ni Mina ang kanyang bibig at tumawa. Sure, maaari akong maging tour guide ninyo at ipapakita sa inyo ang mga isla na may pinakamagandang tanawin. Talagang kamangha-mangha ang mga view na iyon. Haha, maraming salamat. Tumawa si Severin. Walang anuman. Iniligtas mo ako. Ang pinakamabuti kong magagawa ay ipakita sa inyo ang paligid. Bukod pa rito, parang karangalan ko rin ito, sagot ni Mina.